Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na Harnessing Our Words, So, ngayon, speak with kindness. So, Proverbs chapter 15 verse 1 ang sabi rito. A gentle answer turns anger away, but mean words stir up anger. Sa Tagalog, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakakapagalit ang pabalang na sagot. So, sa unang katuroan po na tayo, the tongue can start a fire. So, yung bibig natin or yung mga salitang sasabihin natin, kumbaga, it is so powerful na to the point na it can start a fire. So, kumbaga, syempre, ang isang tao kapag may sinabi siya na anumang bagay sa kapwa niya, sa ibang tao na hindi nagustuhan or hindi umayon dun sa sinabihan, syempre ang tendency mag-aaway talaga, magkakaroon ng arguments, magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. So sinasabi rito na yung bibig natin, kumbaga bibig lang yan kumbaga salita lang yan pero yung ganong kaliit na bagay, maaari yung magsimula ng malaki, maaari yun magsimula ng apoy, ng kung anong hindi pagkakaintindihan sa kapwa natin. So sa ikalawang teaching, ang sabi, the tongue can quench a fire. So kung ang salita natin o kung yung bibig natin ay nakakapag-start ng apoy, at the same time yung bibig natin pwedeng makapatay ng apoy. Ganon. So kung may mga tao, na sabi ko kanina, may mga salitang makakagalit, may mga salitang hindi magugustuhan, may mga salitang hindi tayo magkakaroon ng pagkakaintindihan sa ibang tao, and at the same time, yung mga salita rin natin, maaari ring makawala ng galit ng iba. Maaari ring magbigay ng kalma sa iba. So, nakadepende talaga to sa kung paano natin sasabihin or sa kung paano natin ipaparating yung sinasabi natin. So, ayun nga, di ba sabi, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakakapagalit ang pabalang na sagot. So, yun, sinasabi rito na kung ang salita ay makakapag-start ng apoy, ganun din, ang salita ay makakapatay ng apoy. So, sa ikatlong teaching, sabi, the tongue can heal brokenness. So, ang isang tao, kapag nasaktan mo, ang isang tao kapag nagawa mo ng mali, maaari mo yang mahil, maaari mo yang mawala yung sama ng loob niyan sa pamamagitan ng bibig, sa pamamagitan ng salita. Na yung tao, kapag sinabi mo, kapag nag-sorry ka ng malumanay, na sorry, ganto, sorry, dahil ganyan, kumbaga sabihin mo siya ng malumanay, may kapangyarihan yun, may kapangyarihan yung bibig natin na magpagaling ng sama ng loob, ng kung anong galit, lahat-lahat. So, the tongue can heal brokenness. So, sa unang application, punta tayo, paano nga ba natin ito may a-apply sa ating mga buhay? So, unang-una, guard your mouth and you will save the day. So, bantayan mo yung bunganga mo, bantayan mo yung sinasabi mo, and sa pamamagitan nun, maaari yung makasave ng araw. Kasi, for example lang kapag tayo kasi nagkaroon ng kaaway o nagkaroon ng sama ng loob, buong araw hindi lang, kung tutusin, hindi lang buong araw kumbaga, matagal na panahon bago mawala or bago mawala yung galit ng isang tao sa atin. So, ang kailangan natin gawin, guard your mouth. Kumbaga, bantayan mo kung ano yung mga sasabihin mo, kung makakasakit ka ba, kung makakagalit ka ba, kung makakaapekto ka ba ng iba. Yun, bantayan mo kung ano yung mga lalabas sa bibig mo para hindi ka magsimula ng gulo or para hindi ka makasakit ng iba. So, sa ikalawang application, ang sabi, avoid pride and you will never go wrong. So, yung pride, tanggalin natin. Yung pagiging mataas sa atin na kapag nakagawa tayo ng mali, tanggapin natin. Mag-sorry tayo. Kapag gamit yung bibig natin. Kapag nakasakit tayo ng tao, sabihin natin, sorry, ganto, sorry, nasaktan kita, ganon. Sabihin, and sabi rin dito, ngunit lalong ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. So, lagi natin tatandaan na kapag ginagawa natin yon, dapat sabihin natin ito ng malumanay. Sabihin natin ito ng kalmado. Kasi yun nga,
sabi nga, kahit naman anong sakit ng nagawa mo sa isang tao, kahit na anong sama ng loob sa'yo ng ibang tao, may kapangyarihan talaga yung dila natin para magpagaling. May kapangyarihan talaga yung dila natin para tanggalin yung mga sama ng loob na yun. So, kaya ang kailangan natin, iwasan natin yung pride. Avoid pride. So, sa ikatlong application, humble your heart and begin healing. So, dapat tayo maging humble lang. Dapat hindi natin pinagdadamot sa ibang tao yung mga salita na makakapagpagaling sa kanila na okay lang yan, pasensya na, sorry, dahil nasaktan kita, ganun. So, magpakumbaba tayo na wag maging matigas yung puso natin para ibigay yung mga ganong salita sa ibang tao. Humble your heart and begin healing. Maging rason yung mga salita natin or yung bunganga natin, bibig natin, para makapagpagaling ng ibang tao. Either sama ng loob, galit, o kung ano-ano man. So, ayun, ulitin ko, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. So, yun lamang po. Napakarami ko natutunan sa araw na ito. Maraming salamat. Glory to God.